Isang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa Kamara sa paglipas ng 3 taon. Kailangan nang ipasa ang pangangalaga ng mga palaisdaang abandonado at hindi nagamit upang isaayos at mas mapakinabangan ng ating mga kababayan. Si Carms Magloyoan, live mula sa Batasang Pambansa. Carms. Yes, Princess, tinalakay nga ng House Committee on Natural Resources ang House Bill 2432 na nakatuon sa pagsali ng pangangalaga ng mga abandonadong fish pond. Sa loob ng 3 taon, kailangan na ibalik sa pagiging forest land ang isang palaisdaan na hindi nagamit o napabayaan. Itong nakapailalim sa House Bill No. 2432 na inaamyendahan ng Section 43 ng Presidential Decree No. 705, kilala bilang Revised Forestry Reform Code of the Philippines, na iniakda ni Bulacan 4th District Representative Linabel Ruth Villarica. Sa pagdinig, pinag-usapan ng pag-amyenda sa probisyon ng Revised Forestry Code upang mapaikli ang panahon kung kailan maaaring ideklara bilang abandoned, hindi nagamit o napabayaang palaisdaan. Base kay Attorney Ray Thomas Cabigting, Assistant Director ng DENR Forest Management Bureau, kung may deklara na abandoned at unutilized ang isang fish pond o mangrove area, kailangan ipasa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Forest Management Bureau ng DENR ang pamamalakad nito. Matapos ito ay agarang isa sa ilalim sa rehabilitasyon at pagtatanim ng mga puno. Mahalagaan nila ang mga mangrove forest at swamp dahil nagsisilbi itong panangga laban sa storm surge at nagbibigay ng hanap buhay sa komunidad. So kung maibabalik sa atin yung mga communities natin na nagde-depend sa mangrove areas na yun, pwede nating matulungan paano na ma-develop into their livelihood at mapangalagaan yung mga mangrove areas natin para nga laban sa bagyo, laban sa malakas na alon, tsaka para sa mas magandang ecosystem nila sa lugar. Princess, binigyang diin din na dapat ang mga fish pond ay alienable o disposable land. Ibig sabihin ito ay pampubliko o maaaring ibahagi. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magloyoan, Congress News.